Darating sa bansa mamayang hapon si Japanese Prime Minister para sa kanyang 2 araw na official visit. Kabilang sa kanyang agenda ang pagpirma sa isang kasunduan tungkol sa mga tulong na ibibigay ng bansang Hapon sa Pilipinas. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? At Rafi, inaantabayanan na nga ng mga miyembro ng media ang pagdating ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe. At bago nga mag-alas 3 ng hapon, Rafi, ay inaasang darating dito sa Pilipinas ang si Prime Minister Abe kasama ang kanyang asawang si Madam Aki Abe. At ayon sa DFA, Rafi, ito rin para bigyang diin ang magandang relasyon ng Pilipinas at Japan para sa kanyang 2-day official visit. Sa nakatakdang pagbisita ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa bansa, makikita daw ang lalim ng ugnayan nila ng Pangulong Duterte. Buong araw ito ng makabuluhang state visit ng Pangulo sa Japan nitong nakaraang taon. Si Abe ang kauna-unahang pinuno ng isang bansa na bibisita sa Pilipinas ngayong taon at ang kauna-unahang pinakamataas na opisyal ng isang bansa na makakabisita sa Davao. At ayon kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, posible pang mag-almusal si Prime Minister Abe sa bahay ni Pangulong Duterte sa Davao City. Japan is one of our strongest friends and and partners in this part of the world, and we value that friendship. If I might be, I guess I'm at liberty to even mention to you here. This has already come out in the press release. Unprecedentedly, he will be the first head of state to visit Davao. Yeah. And we are looking at the possibility that maybe even perhaps they will have breakfast at the President's house in Davao, just to dramatize to you how we value this friendship we have with Japan. Pangunahing agenda raw ng pagpunta ni Abe sa Pilipinas ang pagpirma nila ni Pangulong Duterte sa Memorandum of Agreement na may kaugnayan sa mga tulong na ibibigay ng Japan sa Pilipinas. Kabilang dito ang tungkol sa transportasyon, agrikultura at mga infrastructure cooperation enhancement. Kaugnay naman ang chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN. Sinabi ni Yasay na formal na itong ilulunsad ng Pangulo sa Davao sa darating na linggo, January 15. Sa usapin ng agawan ng teritoryo sa South China Sea, ang Pilipinas daw ay huhugot mula sa mga napakasunduan noong ang Lao pa ang chairman ng ASEAN. Ang tinutukoy ng DFA ay ang joint commitment ng ASEAN at China para pabilisin ang diskusyon sa Declaration of Conduct of Parties sa South China Sea o DOC. During our chairmanship of ASEAN, we will intensify efforts to ensure the completion of a framework of the COC within the first half of the year. We will also work with China and the rest of ASEAN to ensure the effective implementation of and compliance with the 2 confidence-building measures. Gayunman, hindi raw mababanggit sa ASEAN ang arbitration ruling sa South China Sea na pabor sa Pilipinas. For our purposes, just with respect to the arbitral tribunal, we feel no special purpose or special benefit to raise this. This is a matter that we will be raising with China at some future time. At syempre, Rafi, bago mo ng ASEAN ay pagtutuunan muna daw ng pansin ng gobyerno at ng DFA ang pagdating dito ng kanilang ni Japanese Prime Minister Abe at pagdating ni Japanese Prime Minister Abe dito sa NAIA sa Balabag Airport ay bibigyan siya ng tinatawag na foyer honor at ilan nga sa mga sasalubong kay PM Abe ay si Secretary of Foreign Affairs Perfecto Yasay, Executive Secretary Salvador Bedaldea at ang Japanese Ambassador to the Philippines na si Ishikawa Kazuhide Ishikawa at pagkatapos nga nito ay agad dadiretso sa Malacanang si PM Abe at ang kanyang asawa. At yan muna ang latest mula rito sa NAIA. Balik muna sa iyo, Rafi. JP, yung pagtungo rito ni Prime Minister Shinzo Abe at yung pagpunta niya sa Davao at yung posibleng pagkakaroon sila ng breakfast sa bahay mismo ng Pangulong Duterte, talagang pagpapahiwatig ba ito na talagang mas lalalim pa yung ugnayan ng Pilipinas at Japan sa gitna na rin ng mga issue sa rehiyon, JP? Tama, Abe, merong high emphasis dyan si Secretary of Foreign Affairs Perfecto Yasay sa sinabi niya kahapon, yung symbolic daw, yung posibleng pagkakaroon ng almusal at pagpunta ni
Prime Minister Abe sa bahay mismo ng Pangulo sa Davao City. At maganda rin at in-emphasize din nila na ito yung first time na pupunta ang isang pinakamataas na opisyal ng isang bansa sa Davao at makikipag-almusal pa nga sa Pangulo. May mga underlying messages daw ito katulad ng mas maraming tulong na ibibigay sa ating bansa. Bukod nga doon sa ilan nga doon sa magiging content na kanila o magiging agenda na nagpagpunta ni PM Abe dito ay ang pagpirma ng MOA para sa mga tulong na ibibigay ng Japan. Ilan pa nga sa mga nabanggit, Rafi, bukod sa mga tulong sa infrastruktura, posible rin daw na magbigay ng pondo ang Japan para makapagtayo ng mga rehabilitation centers para tulungan ang Pangulong Duterte sa kanyang kampanya kontra droga. Rafi. JP, nabanggit na ba kung sino-sino ang mga kasama ni Prime Minister Abe? Usually mga business leaders yan at mahalaga yung pagtungo sa Davao dahil yung Mindanao yung gusto talagang ma-develop ng Pangulo for business investment, JP. Rafi, puro business leaders, business movers mula sa Japan, mga investors, possible investors ang kasama ni Prime Minister Abe. As to the specific names, ay i-anunsyo ng DFA mamaya pagdating nila dito. At syempre ilan nga sa mga pangunahing agenda ay bukod sa mga tulong na ayudang ibibigay ng Japan sa Pilipinas ay yung mga possible investments din dahil nga nauna lang sinabi ng Pangulo na gusto niya na mga kalapit na bansa sa Pilipinas ang magkaroon ng magandang relasyon para doon nga daw magtuunan ng pansin yung kanilang mga pwedeng gawin at mapabuti pa ang mga pwedeng mangyari sa Pilipinas in terms of investment at in terms of expansion at mga tulong na pwedeng makuha ng ating bansa sa mga susunod na taon. Rafi. At JP, bukod sa pagnenegosyo, may nabanggitin ba ang DFA tungkol sa tulong naman or expansion ng tulong na gagawin ng Japan at tungkol naman sa peace and order sa Mindanao dahil alam natin aktibo sila doon sa negosasyon noon with the MILF. Ito ba'y pagpapatuloy at lalawak palalo, JP? Nabanggit din yan, Rafi. In fact, nauna nang nagbigay ng mga fast craft o fast speedboats ang Japan sa Pilipinas. Bahagi daw ito para makatulong naman para masugpo ang ilang sa mga problema sa Mindanao katulad ng piracy. Syempre, kamakailan lang mayroong mga nangyaring krimen sa karagatan sa ilang bahagi ng Mindanao. Patuloy ilan daw yan sa mga magiging agenda at ilan din daw yan sa mga pag-uusapan ang peace and order sa Mindanao at very timely rin daw ang pagpunta ni PM Abe sa Davao dahil bukod doon sa dahil magiging pagpapakita raw ito na ang Mindanao at ang Davao City ay isa sa mga pwedeng maging pangunahing destination para sa mga leaders at sa mga turista na rin at mapakita nga pwedeng ma-improve ang peace and order doon sa lugar na iyon. And finally, JP, yun bang pagtungo ni Prime Minister Abe sa Davao matapos yung Davao bombing noon ay pagpapakita rin na talagang handa na ang Davao at peaceful enough para magpunta ang isang napaka-powerful na world leader at bumisita sa tahanan pa mismo ng Pangulo sa Davao, JP? Kung yun ba ay simbolo or ang ibig sabihin ba noon ay translation noon ay solve na talaga ang pagpapakita na solve na or ang peace and order situation sa Davao City matapos nga yung Davao Blast, Davao bombing, hindi naman yan nabanggit ng DFA kahapon pero ang sinasabi nga lang with emphasis talaga ni SFA Yasay ay first time talaga na pupunta ang isang ang highest official ng isang bansa sa Mindanao at sa Davao City pa at sa bahay pa ng Pangulo at yun nga isa sa mga pinaka-inaabangan ngayon yung pagkakaroon ng almusal sa bahay ni Pangulong Duterte dahil alam naman natin, Rafi, na maliit lang o kumbaga payak lang at simple lang yung bahay ni Pangulong Duterte. So that would be very interesting to see kung paano yung magiging arrangement doon. Siyempre, I'm sure magiging challenge din yan sa security nila pagpunta nila doon, Rafi, pero lahat naman yan ginarantee ng DFA na na-plan siya na raw at pero sinasabi pa ng DFA, Rafi, that's still a possibility. Okay, maraming salamat sa iyo, JP Soriano.